Dalawang posibleng dahilan kung bakit nanonood ka ng video na to ngayon. Una, baka gusto mong bilhin ang CF Moto 500 SR Boom. Or pangalawa, baka nakita mo lang siya online and namangha ka sa kanya kahit na hindi siya ganun kapogi. Kung isa ka sa mga yon, panoorin mo tong video na to. So, nasa harap natin mga kaasim ang CF Moto 500 SR Boom. Pinakaunang inline 4 ng brand na to. Ano nga ba yung masasabi ko sa motor? Ano nga ba yung mga naging experiences ko? Yung mga impressions ko after ko siya gamitin ng mahigit isang buwan? Aaminin ko sa inyo mga kaasim, nung first time ko makita tong motor na to, hindi ko siya nagustuhan. Mukha siyang galing sa 80s or 90s. Yung mga big bike noon, ganito yung mga hitsura nung time nila. Ultraman, kung naalala nyo sa mga batang 90s dyan. Kasama nitong lumabas yung 675NK and 675SR, naked bike at saka sports bike, yung dalawang yon. Pero ngayong araw na to, magpo-focus tayo sa motor na to. Just for the context mga kaasim, itong motor na to ay pang 7 big bike ko na. Unang naging motor ko yung Kawasaki Z400, Benelli NT600i, inline 4 yon. Sumunod naman ay Triumph Trident 660, which is inline 3. Tapos nagkaroon ako ng unang CF Moto ko, yung CF Moto 450 SRS, yung single swing arm lang yon. Napakapogi. Alam nyo, nung nagkaroon ako ng motor na yon, sabi ko sa sarili ko, pag nagkaroon ng inline 3 or inline 4 ang brand na CF Moto, talagang kukuha ako. Kasi maganda yung naging experience ko doon. After ng 450 SRS, Honda CB650R inline 4, Kawasaki Z900, and after nun, ito na yung sumunod na motor ko, 500cc. Hindi ko alam kung downgrade yung ginawa ko or what. From 900cc to 500cc, diba? Ang layo ng difference. Umpisa natin sa kanyang hitsura. Ito yung hitsura niya sa harap. Actually, itong dalawang bilog dito, akala ng karamihan ilaw siya pero hindi. Oo, daytime running light siya, DRL. Pero nandito yung ilaw niya. Ito yung main headlight, nandito yung low at high beam. And itong dalawang bilog na to are actually ram air intake. Ibig sabihin, during high speeds, yung pumapasok na hangin dito, dumidiretso siya sa makina. Tumutulong siya para makapag-produce pa ng mas malakas at mas magandang power output. Nabili ko siya sa Wheeltech Cabanatuan sa halagang 383,900 pesos cash. I think ito yung pinakamurang inline 4 in the market. Except syempre sa Kawasaki ZX25R kasi 250cc lang yon. 400cc pataas na inline 4, ito yung pinakamura sa market. Sa Philippine market ha. Meron siyang 500cc inline 4 engine na talagang screamer, and yung red line niya is around 16,000 RPM. So talagang screamer bike siya mga kasim. Nasa middleweight category siya, so medyo magaan. Actually, hindi naman siya sobrang gaan, mabigat pa rin siya. Lalo na sa mga beginner, medyo mahihirapan pa rin kayo. Pero kung i-compare nyo siya sa mga 900, 1,000 or pataas na cc, significantly mas magaan and mas mababa itong motor na to. Actually, saktong-sakto siya sa mga typical Filipino height na 5'3", 5'4", 5'5", 5'6". Hindi kayo mahihirapan sa bike na to. Pogi rin siya, di ba? Kung mapapansin nyo, busog na busog sa harap, diba? Pagpunta nyo sa likod, parang bitin. Alam nyo yung parang potol, parang natanggal yung buntot. Well, it is what it is kasi it's a classic style bike, pero obvious yung buntot niya na medyo bitin. And kung mapapansin nyo din, etong swing arm niya medyo maiksi. Di ko alam kung napansin nyo yun. Medyo maiksi yung swing arm niya. Hindi yan yung standard na swing arm ng mga big bikes, medyo mas mahaba. Ito maiksi lang siya. Mukha siyang asong walang buntot. Isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, marami na siyang built-in nakalagay na nung binili ko, kagaya nitong power and side mirrors. Stock lang yan. And itong steering damper, stock rin to. Itong mga levers niya adjustable dito sa clutch and dito sa preno. Adjustable yung mga yan. Itong clutch niya napakagaan kasi sleeper clutch na siya, so hindi kayo makakaramdam masyado ng engine braking. Kahit mag-release kayo ng 2, 3, kayang-kaya. Meron na rin siyang quick shifter. Take note ha, upshift lang to pag magdadagdag ka lang ng gear. Wala siyang auto blip or downshift. Sinubukan ko siya, malambot naman, okay naman.
And aaminin ko sa inyo, ang CF Moto ang merong pinaka-sexing TFT screen sa lahat ng mga motor. Compared to Kawasaki, Honda at iba pang mga brands, napaka-sexy for me ng TFT screen ng CF Moto. Kahit anong motor nila, lahat ng motor nila actually, magaganda yung TFT screen. And lahat ng information na kailangan nyo nandito na. Yung fuel tank capacity niya is 15 liters. So more than enough sa mga daily rides natin. Makikita nyo rin na naka-dual exhaust na siya. Nagustuhan ko tong stock exhaust niya kasi mainit yung makina, pero nahahawakan ko tong tambutso niya, hindi nakakapaso. May mga heat cards na rin siya dito pababa. 100% sure na hindi ka mapapasok, hindi mapapasok yung rider and yung back rider ninyo, yung sakay ninyo sa likod. Yung gulong niya sa likod is 160/60, yung gulong naman niya sa harap is 120/60. Pareho silang 17 inches and CST yung brand ng gulong na stock niya. Dual disc brake na rin siya sa harap. Napaka-importante niyan sa akin. Kung gaano kalakas yung makina, dapat ganun din kalakas yung preno ng motor nyo, mga kaasim. Yan ang magsisave sa inyo sa disgrasya. Kaya naman napakaganda na nilagyan nila to ng dual disc brake. So may dalawang color kang pagpipilian, yung color white at saka itong color blue. Itong color blue yung napili ko para iba naman kasi yung mga kotse ko puro puti. Meron siyang 2 level ng traction control, tas may dedicated switch siya dito, which is good. Sa ibang mga motor, kailangan mo pa siyang iset or patayin or i-on dito sa dashboard. Eto, may sarili na siyang dedicated traction control button, which is good. Yung high and low beam nandito. Eto yung mga buttons niya. Eto yung start niya. Hindi siya ride by wire. Meron pa rin siyang cable sa throttle niya. Pero nagustuhan ko kasi walang delay. Gaya na nakikita nyo, ito siya. Wala siyang delay. 1 month ko na siyang nagamit, 750 kilometers mahigit na yung tinatakbo ko. And nagustuhan ko kasi walang ka-delay-delay itong throttle niya. Yung ibang brands na nasubukan ko like the Triumph Trident 660, merong delay sa throttle. Ewan ko na lang kung in-update na nila ha. Pero dati may delay talaga. Tapos yung suspension sa harap, adjustable na rin. 'Di ba? Which is good. Ganon din sa likod. I think yung preload adjustable sa likod. Hindi lahat ng mga makakakita nito magugustuhan yung itsura. Pero ako habang tumatagal, lalo ko siyang nagugustuhan. Maganda yung power delivery niya. High revving big bike ito. Ibig sabihin yung power delivery niya nandun sa middle to higher RPM. Saka mo lang mauumpisang maramdaman yung lakas niya kapag nandun ka na around 8,000 RPM pataas. So sa lower RPM, don't expect any torque. Wala siyang torque doon. Wala siyang hatak doon. Wala siyang lakas. Ito yung mga signal lights niya. Buksan natin para makita nyo. Ayan yung mga signal lights niya. Tingnan natin sa likod. Signal lights. Ayun. Napaka-astig rin para sa akin ng kanyang tail light. May butas siya, di ba? Dalawang butas. Ayan. Ito yung lagyanan ng plate number, obviously. 750 kilometers odo. So far, wala naman ako napansin na kakaiba sa kanya. Gusto ko siya. Gusto ko yung power delivery. Gusto ko yung handling. Gusto ko yung suspension. The way it handles pag tumatalon yung motor. O kaya pag nalulubak, gusto ko siya. Hindi rin siya ganun kabigat. So sa mga babae dyan na 5'3", 5'4" ang height, pwede siya. Just make sure na sanayin nyo muna yung bigat niya. Kasi big bike pa rin siya, wag natin kakalimutan yun. Kung i-compare mo siya sa bigat ng mga ibang motor kagaya ng Z400 or Ninja 400 or CF Moto 450SR, malayo pong mas mabigat ang motor na to. Pero mas madaling i-handle yung bigat na yun kasi nga hindi ganong kataas yung seat height niya. Personally, ang height ko is 5'4", 5'5", and hindi naman ako nahirapan. Siguro kasi sanay na ako sa mga big bikes, nakasubok na ako, nakahawak na ako, nagkaroon na ako ng higher displacement big bikes like Z900 and Benelli NT600. Ay, napakabigat nun. Mas mabigat pa yon mga kaasim sa Z1000 kahit 600cc lang yan. Sa driving and handling, hindi siya ganun kasubsob. I mean, subsob pa rin siya mga kaasim. Syempre, sports bike siya, hindi naman siya naked bike na upright position. Eto, medyo subsob pa rin, pero hindi siya ganun kasubsob kagaya ng malalaking sports bikes gaya ng Kawasaki ZX-10R, ZX-6R. Talagang subsob yung mga yon. Eto, sakto lang. Hindi siya ganun kasakit sa likod, sa totoo lang. Sa mga handlebars is malambot, maganda yung kapit na kapit. Nagustuhan ko siya. Ganun din yung mga buttons, hindi siya mukhang cheap.
Meron ako mga nasubukang big bikes, parang laruan yung mga buton. Eto hindi naman. Sa ilalim ng upuan niya, huwag kayong mag-expect, wala kayong mailalagay. Lalo na dito siguro mga maliliit na papel, resibo lang. Tas dito mga pabunas lang. Konting tools pwede na. Nandito nga pala yung battery niya sa ilalim mga kasim. Eto tinakpang ko rin. Ayan, para safe, 'di ba? Kasi pag nabibilad tong plastic, baka masira agad. So kaya ko siya tinatakpan. Itong mga apakan niya, hindi siya rubber, so bakal siya, which is good. Talagang kakapit yung grip ng sapatos dito, hindi madulas kumbaga. Ganon din dito sa preno. Kaka PMS ko lang kahapon, and meron siyang 3 liters ng engine oil, kasama na yung oil filter. And makikita nyo dito ang lapad, napakalapad ng makina kasi nga inline 4 siya, 4 cylinder. Kaya naman sa traffic, i-expect nyo na mainit ito sa paa ng nagdo-drive. Napakainit. Well, wala naman sigurong inline 4 na malamig sa paa, diba? During traffic. And dito, makikita nyo yung detail. Mayroon siyang parang net or grills, which is helping the aerodynamics of the bike. Ganon din dito. Eto, may butas talaga yan, pinapasukan ng hangin. And yung ram intake, may mga butas yan, mayroon ding net or mesh or grill sa loob. Kung nakikita nyo, ewan kung nakikita nyo. Dito rin may butas rin to. I think heat guard itong mga to para hindi kayo mapasok, kasi umiinit din to kahit papano. Itong chassis nya, may plastic din dito. Ito rubber, bakal to. Ito rubber. Yan, ito yung side profile nya. Ito may mga heat guards, so hindi ka mapapaso niyan. Yung sprocket niya malaki din. Pwede kang kumapit dito, hindi obvious, hindi halata, pero pwede siyang hawakan dito ng back rider nyo. Etong camouflage design na to, makikita nyo rin siya dito sa harap. Ayan, hindi ko alam kung pansin sa camera, pero dito black na to. Eto stock na rin to, para hindi masyado madulas. Stock na rin kabilaan. Eto aftermarket, nilagay ko lang to para hindi magasgas. Tapos ito plastic, ito alloy. So take note, alloy to, hindi to plastic. Isa sa mga most requested, siyempre, yung sound check nya. Sound check natin siya. Dual exhaust, stock, hindi pa napapalitan. Pero sa totoo lang, kahit stock siya, medyo maingay na siya. Ang dami kong naging motor, pang pito na to. Karamihan sa kanila kapag naka-stock exhaust, walang katunog-tunog. Lalo na yung Kawasaki C900, walang katunog-tunog. Pero ito, pakinggan natin. Start natin. Ito yung tunog niya, stock exhaust po yan. Dual exhaust siya. Sound check. Ang ganda kasi walang delay. Tingnan natin yung RPM. Ayun. Halos wala pa akong nailalagay dito. Ang nailagay ko pa lang was itong telang to, radiator cover nasa ilalim. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayun, napaka-importante nyan. Ito tank pad. Itong windscreen pala, napalitan ko na rin to. Clear to dati, ginawa ko siyang smoke block. Ayun pa lang yung mga na-install ko sa kanya. And I'm sure maraming magko-comment, maraming magsasabi, China bike naman yan, made in China. Nakasubok na ako ng Japanese bikes, ng European bikes. Pero sa totoo lang, pinatunayan ng CF Moto na hindi dahil made in China, wala nang ibubuga. Ang laki ng improvement ng CF Moto sa mga big bikes nila. Mula sa napakabigat na NK400 na nilabas nila, and ngayon meron na silang inline 3 and inline 4. Talagang makikita mo yung pagpupursige ng CF Moto, ng brand na to, para improve yung mga big bikes nila, yung produkto nila, yung product nila. And sa Philippine market, napakarami nang gumagamit ng CF Moto. I think sa panahon ngayon, hindi na siya labanan kung saan galing yung big bike. Kung made in China, made in America, made in Japan, made in Europe. I think ang labanan ngayon is, kaya bang sumabay ng big bike na hawak mo?
kung tinatanong niyo yung sarili niyo kung para sa'yo ba tong bike na to, I think it's a good bike. Chinese brand pero may napatunayan sa Philippine market and patuloy pa rin nilang pinapatunayan yung reputation nila. If it's going to be your first big bike, I think pwede siya. Sa mga may height na 5'4", 5'5", pwede siya. Sa mga babae rin na may ganung height, pwede siya. Mag-ingat lang kayo. Kailangan nyo munang masanay sa bigat niya. Kasi gaya ng sabi ko kanina, inline 4 bike to, meron pa rin siyang bigat kahit papano. Huwag nyo siyang i-expect na parang kasing bigat ng R3 or 450SR or Ninja 400 or Z400. Hindi po. Mas mabigat po to mga kaasim. I think pwede na siya sa mga beginners. Pwede. Konting ingat lang, konting practice lang. Sanayin nyo muna yung bigat niya. Huwag nyo agad patakbuhin na mabibilis syempre. Kasi baka madisgrasya kayo. Safety first, diba? So, kung pinag-iisipan yung kunin to, may i-recommend ko naman siya. Again, gaya ng nasabi ko kanina, pang 7 big bike ko na to. Ako yung klase ng tao na pag hindi ko nagustuhan yung motor, ibebenta ko siya. Kahit mas mura, kahit bago pa. Pero itong bike na to mukhang magtatagal sa akin. Ang pinakamatagal ng big bike sa akin, I think 6 months. Karamihan, 3 months, 4 months. Hopefully, tumagal to ng at least 1 year. Or mas matagal pa, diba? Pati dito sa likod, may plastic pa. Ayun, tumataas na yung araw mga kaasim. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pa-follow, subscribe, or like naman, di ba? Pa-share na rin kung pwede. Hopefully makagawa pa tayo ng mas maraming video ng CF Moto 500 SR Voom. Sa mga nagpaplanong kumuha nito, mag-comment lang kayo kung may mga gusto ko yung tanungin. Gagawan po natin ng video kung ano man yung mga tanong ninyo, di ba? This is Maasim Moto Vlog. Thank you for watching.